iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno." Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ang isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Dito sa ating ebanghelyo, nagkomento si Jesus sa commandment number 6, "Thou shalt not commit adultery." No, huwag kang makikiapid. At may sinabi pa siya, may idinugtong si Jesus. "What I say to you is this, anyone who looks lustfully at a woman has already committed adultery with her in his thoughts." Parang inaddress ni Jesus ang pinag-uugatan ng kasalanan. Anong pinag-uugatan nito? Kadalasan ugat ng adultery, yung pangangaliwa ay yung pagnanasa, yung lust, yung pagkalibog. No? Alam natin ang pakikiapid, pangangalunya ay sanhi ng maraming hiwalayan. Nalaman niyo bang naghiwalay na si Sara Labate at si Richard Gutierrez? At kadalasan, naapektuhan ay ang mga anak. Pamilya ang sinisira, relasyon ang winawasak ng kasalanan, no? Tulad ng nangyari kay Haring David, di ba? While he was walking on the rooftop of the palace, nandun siya sa taas ng palasyo, nakita niya isang magandang babaeng naliligo, si Bathsheba, asawa ni Uriah. Nagkaroon siya ng pagnanasa kay Bathsheba. Doon pa lang sana umiwas na siya. Hindi di ba? That lust led to adultery, and that adultery led to murder. Dahil inutusan niya si Uriah na para mamatay, para makuha niya si Bathsheba. Parang ito yung punto ng Panginoon na bumalik sa diwa ng kautusan, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, gaya ng sa sarili natin. Sa mga may asawa na nangangaliwa, may pananagutan na. Dahil may asawa ka na, be faithful to your spouse. Kaya ang pundasyon is not just the commandment, but the love. At ang sanhi ng adultery ay ang pagnanasa. Alam niyo po, sa Buddhist religion, sa mga among the Chinese, Buddhist sila, no? Way of life, very particular sila sa ganitong aspeto. Sa kanila, ang pinakaugat ng maraming kasalanan ay ang pagnanasa. No? Our desire. Kung alam lang natin, hawakan ang ating sarili sa marami nating pagnanasa, hindi tayo hahantong sa kung saan-saan. At may sinabi pa si Jesus dito, sabi niya, if your right eye is your trouble, no, gouge it out and throw it away, dukutin ang mata. Nakatakot. No? But we need to take this not literally, like on the part of King David. He saw Bathsheba, nakaramdam siya ng pagnanasa, he should have left.
Umalis na lang sana siya agad at hindi niya pinanood si Bathsheba habang naliligo. Kung alam natin ang ating kahinaan, let us avoid it before we get overtaken by our desire. Dahil kadalasan marupok tayo. Hindi natin napangahawakan ng ating sarili. Itong ibig sabihin ni Jesus, na kapag ang mata natin ang sani ng kasalanan, dukutin mo't itapon. O kapag ang kamay natin ang sani ng pagkakasala, putulin mo't itapon. Ibig sabihin, let us avoid it before we get overtaken by our desire, by our lust. That is why sa dasal na itinuro sa atin ni Jesus, ang sabi natin, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Now, nabanggit ko kanina na ang puntirya ng kalaban natin, si Satanas, ay sirain ng pamilya. No? Kaya nga dito sa bandang dulo, yung huwag na ipaghiwalay. Yung mga ikinasal, huwag paghiwalayin ang sabi ni Jesus. No? Kaya kailangan nating proteksyonan ang pamilya. Ngayon pa naman isinusulong ang divorce. Pumasa na sa Kongreso. Sana huwag pumasa sa Senado. Kasi pag hindi pumasa sa Senado, hindi ma-approve. No? Na bawat tao ay may tinatawag na pamilya. Bawat isa sa atin, meron tayong pamilya. Kahit may mga kaibigan tayo, may mga kasamaan tayo sa trabaho, may mga kilala tayong pwedeng takbuhan, iba pa rin ang pamilya natin. Di ba? Kung saan nakasama mo simula sa iyong pagsilang, iba pa rin ang pamilya. Ang ating pamilya ay ang klase ng mga tao na anuman ang mangyari, mananatili pa rin sila sa ating tabi. Hindi katulad ng ating mga kaibigan, hindi katulad ng ating mga kakilala. No? Yung tipong kahit kasalanan natin, ipagtatanggol pa rin tayo dahil pamilya natin, pamilya tayo. Iba ang pagmamahal ng pamilya sa pagmamahal ng ating mga kaibigan at mga malapit na kakilala. Kaya mahalaga ang pamilya sa ating buhay. Yung klase ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit at ang pamilya natin ang makapagbibigay nito. Ang seguridad na kailangan natin, ang motibasyon na hinihiling natin, hinihingi natin, ang tulong na kailangan natin, anumang oras, ang ating pamilya lamang ang makakapagbigay ng walang anumang pagdadalawang isip. Kaya yung ating mensahe sa atin ng Ebanghelyo, labanan natin ang pagnanasa, proteksyonan natin ang relasyon natin, lalo tigit ang ating pamilya, ang basic unit ng simbahan at ng ating lipunan.